Sa malamig at tahimik na kagubatan, namumuhay ang isang lobong nagngangalang Akro. Marami ang takot sa kanya dahil sa kanyang mabangis na anyo, ngunit walang nakakaalam na ilang araw na siyang walang makain. Habang lumilipas ang mga araw, lalong humihina ang kanyang katawan. Kahit anong pilit niyang manghuli ng pagkain, palagi siyang nabibigo. Isang dapit hapon, habang halos mawalan na siya ng pag-asa, naamoy niya ang mabangong pagkain mula sa isang lumang puno. Paglapit niya, nakita niya ang tinapay at karne sa loob ng butas ng puno. Alam niyang hindi iyon kanya, ngunit nanaig ang gutom kaysa konsensya. Isang beses lang, kailangan kong mabuhay, bulong niya sa sarili. Pumasok siya sa butas at nilamon ang lahat ng pagkain. Ngunit maya-maya ay may paparating na matandang manggugubat, ang may-ari ng pagkain. Nagulat ang matanda nang makita ang lobo sa loob ng puno. Agad nagtangkang tumakas si Akro, ngunit hindi na siya makalabas. Sobrang laki na ng kanyang tiyan dahil sa katakawan. Nagpumiglas siya sa takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang gutom ang mabigat sa kanya, kundi pati ang kanyang maling ginawa. Tahimik siyang tiningnan ng manggugubat. "Gutom ka," sabi ng matanda. "Nauunawaan ko iyon." Saglit na umasa si Akro na pakakawalan na lang siya. Ngunit nagpatuloy ang matanda. "Pero hindi dahilan ng gutom para kunin mo ang hindi sayo." Natahimik ang lobo. Mas masakit pa iyon kaysa sigaw o palo. Dahan-dahang pinalawak ng manggugubat ang butas ng puno upang makalabas si Akro. Pagkalabas niya, akala niya ay malaya na siya. Ngunit sinabi ng matanda, "Hindi kita sasaktan, pero kailangan mong matutunan ang bunga ng ginawa mo." Sa sumunod na mga araw, binabantayan ng manggugubat kay Akro ang kanyang mga alagang tupa. Tuwing gabi kapalit ng pagkain, noong una, nahihiya at nagagalit si Akro. Pakiramdam niya ay pinaparusahan siya. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay siyang natutunan. Nakita niya kung gaano kahirap kitain ang pagkain. Nakita niya kung paano magtrabaho ng marangal. At higit sa lahat, natutunan niyang mas masarap palang kumain ng pagkaing pinaghirapan. Lumipas ang panahon. Unti-unting nagbago si Aklo. Hindi dahil natakot siya sa parusa, kundi dahil may taong nagturo sa kanya ng tamang landas habang pinaparamdam na may halaga pa rin siyang nilalang. At mula noon, tuwing may batang lobo na sumusubok magnakaw sa kagubatan, isang bagay lang ang palagi niyang sinasabi: ang gutom ay hindi kasalanan, pero ang pagpiling gumawa ng mali dahil sa gutom ay may kapalit. Moral lesson: ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang hahayaan na lang ang maling gawain. Ang tunay na kabutihan ay marunong umunawa, pero marunong ding magturo ng responsibilidad. Dahil sa totoong buhay, lahat ng desisyon ay may consequence. At minsan, ang pinakamagandang paraan para magbago ang isang tao ay hindi lang patawarin siya, kundi tulungan siyang harapin at itama ang kanyang pagkakamali. Kung nais mo ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at puno ng aral, mag-subscribe na sa Aral Nest Channel para laging updated sa ating mga kwento.